Sa pagkakataon pong ito, ikinararangal ng aming opisina na tawagin ang tagapanguna, ang katuwang ng alkalde ng Maynila para sa kalinisan ng buong Kamaynilaan, araw man o gabi, si Ginoong Kenneth G. Amurao. Magandang umaga po. Kung hey Fat Choy po sa inyong lahat. Gusto ko pong batiin po ang ating pong Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sir. Ang ating pong Vice Mayor Chi Atienza. Ang mga konsehal po, good morning. Ating pong napakagiting na Secretary to the Mayor, Letlet Jargal. Ating pong City Administrator, Attorney Wardy Quintos. Chief of Staff Cesar Chavez, sa lahat po ng mga department heads at mga kasamahan ko sa serbisyo publiko, magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, gusto ko pong kunin ang pagkakataon para pasalamatan po ang ating pong City Council sa pangunguna po ng ating Vice Mayor sa pagpasa o aprobaha po ng ating City Ordinance number 9161 na ang inyo pong nakaugali ang tawaging DPS ay DEPS na po ngayon, Department of Environment and Public Services. Kahit po kami po ay ngayong taon lang na bigyan ng pagkakataon na maging Environmental Department, ang amin pong mga function ay matagal na pong naiutos o naibilin ng ating pong Mayor Isko Moreno. Unang termino pa lang po niya, ang kanya pong vision ay panatiliing malinis po ang lahat po ng kalye sa lungsod ng Maynila. Nandiyan po ang ating pong mga street sweeper at palero. Ngayong umaga, nandiyan po sila. 2019 po, ibinili na po ng ating pong mayor na kahit po ang aming pong task ay panatiliin malinis ang kalye, hindi po namin pinabayaan ang ating pong mga body supporter. Nandiyan po yung mga nangangalaga sa Manila Bay, sa Baseco Beach po, at lahat po ng estero sa lungsod ng Maynila. Nandiyan po ang mga estero rangers natin. At maging po ang ating pong nilalanghap na hangin ay gusto pong linisin po ng ating mayor. Kaya po wala po siyang tigil. Unang termino po, Mehan Garden, Aroseros Park, Hidden Garden, and the Circle po, inayos po ng ating pong mayor. At ngayon pong kanya pong unang termino uli. Nakita nyo naman po, Plaza Dilaw, Plaza Azul, Roas Boulevard, 100,000 bambus po. Ganyan po gustong pangalagaan po ng ating mayor ang ating pong kalikasan. Kaya palakpakan po natin ang ating pong Mayor Isko. At isa pa po, gusto ko lang pong i-share sa inyo, kahit po busy po ang ating punong lungsod noong nakaraang taon, November, kasama po namin ang ating pong mayor. Nagpresenta po at dumipensa sa ating pong updated 10-year Solid Waste Management Plan sa harapan po ng National Solid Waste Commission. At ngayon lang din ko po ipapaalam sa ating pong mayor, tayo po ang kauna-unahang LGU na nabigyan po through resolution number 154-A ng approved 10-year Solid Waste Management Plan. Gusto po namin ihandog sa ating pong mayor. Oh, nagkahayaan pa. Para po ihandog sa ating mayor at sa kanya pong lingguhang mensahe. Gusto ko pong tawagin ang kagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Pasurpresa ka pa. Thank you. Palakpakan natin si Kenneth. Sikat na sikat yan hanggang February 13. Well, una, salamat sa Diyos. Hopefully, mapagtagumpayan natin together, all of us,
here in City Government of Manila ang maliwalas at panatag na pamumuhay. At the very least that we can give to our people. To Kenneth and to the team, lalo na yung Stereo Ranger. Taas nga kamay ng Stereo Ranger. Ayan. Yan po ang tagakuha ng basura ng Metro Manila. Just so you know. Lahat ng basura dumaan sa ilog nila, uuwi sa Maynila. Basta sa ilog. Hindi po natin halos basura yon. At least, I can honestly say, through the years of looking into the garbage problem, most of it is not from Manila. Because tayo po sa Maynila ay patag. Sila po'y mataas na lupa. At ang lahat ng basura nila sa ilog ay naturally uuwi sa Maynila. Kaya po nagkaroon ng Stereo Ranger noong 2019. Na ang trabaho lang nila, wala silang gagawin. Destinado sa partikular na ilog at kunin yung basurang dumadako doon, or what you call floating solid materials. O yan po mga Stereo Ranger, palakpakan natin sila. Yung basura naman ng mga kalapit nating probinsya, talagang uwian ng basura ang Maynila. Lahat po yan naman sasalukin. Makikita niyo po yan, Manila Bay, Batangas, Cavite on our left side, and we have Bataan and Pampanga, no? At makikid po ang bukana ng Manila Bay. At lahat ng palo ng alon ay papasok sa eastern side, coming from the west. Kaya po mapapansin nyo ang basura sa Roas Boulevard, kahoy, bamboo, and everything na nandoon ay papasok dito naman sa atin. Na siya namang nililinis ng ating mga Manila boys or Manila Bay boys, or mas masarap daw tawaging Baseco Beach, beach of garbage ang aming araw-araw na nililinis at ang Roas Boulevard, Manila Bay. Palakpakan natin ang mga tagalinis. Sila po yung mga destinado, hindi na po sila panik-panaog, ituturo, i-guide, hindi po. Doon na po sila halos araw-araw namumuhay. But then again, the end of the day, whether it came from us or not, what matters most is that we, as city government, we must do our job. We must fulfill our obligation to our people. Kasi wala naman pong pangalan ng address yung basura eh. Ang maintindihan ng Utaw, may basura sa atin. Kaya naman bagay na aking pinagpapasalamat sa lahat ng mga taga DEPS. Sila po lahat. Thank you sa inyo. At kailangan ko pong ibigay ang papuri sa ating pong majority floor leader at mga husihal sa paggawa ng bagong batas. Ang ating pong majority floor leader, Monyo Pangco, at naipasa na yung batas na yaon. At maraming salamat sa inyo lahat. Tayo tulong-tulong lang. As you can see, this was prepared when I submitted this program to the national agency, and hopefully we have now a guide to each and every one of us in the city of Manila. So again, Kenneth, congratulations, keep it up. Good morning. Mukhang mga nangapuyat kayo May mga nakita ko sticker ng City Hall galing sa kanto ng Adriatico Street at saka Quirino. May nakita rin ako sa Santa Mesa.
napuyat yung iba sa inyo. But, love month, I'm happy. We must and continue to share love, empathy, and understanding and compassion to our fellow Filipinos. Whether they are Manilans or not, we must. Kailangan mahalin natin ang isa't isa at unawain natin ang isa't isa. Yung ganung level ng pagmamahal. Ang pagmamalasakit sa kapwa-tao ay laging maging pamantayan natin araw-araw bilang lingkod bayan, lalo na bilang lingkod bayan, bahagi ng pamahalaan at kahit ordinaryong tao. Si Jess ay wala pang asawa. In-announce ko na, Jess. Are you free? Are you available? Single, ready to mingle. May itsura naman. Sabi ng nanay niya, pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Sabi ng nanay niya yun. Anyway, Jess, happy Valentine. May kadate ka ba nung araw ng mga puso? O ba, meron? Anyway, Jess, thank you very much sa iyo. You've always been there. Since I started as mayor, because we wanted to spread our wings as much as we can so that we can reach or maakap ang kaya nating akapin, lalo na yung ating mga PWDs, na sila ay maunawaan ang mga bagay na ginagawa through communication sa ating pamahalaan para sa mamamayan at kanila. Now, speaking of maunawaan, ay naglambing po sa akin yung ating mga retired teacher. A few, I think less than 2 weeks ago, I was informed by Paul na yung ating retired teacher nakabalita na sunod-sunod ang GAIB. Sabi ng mga retired teacher, sana all. Yung ating mga retired teacher, matagal yan, baka iba dyan, teacher nyo pa. At malamang, teacher ko pa. Kasi po, may isa po tayong ordinansa, when I was vice mayor then, yung pong year 2000, o what you called Ordinance 7977. Ito po ay isang ordinansa na nagbibigay ng konting tulong, pagkilala at pagpapahalaga sa mga guro nating naglingkod sa lungsod ng Maynila, sa ating mga paaralan. At sila po ay bibigyan ng pensyon buwan-buwan at maaari nila itong makuha katulad ng iba nating mga binibigyan na tulong ng quarterly or bi-yearly. At ang lahat ng teacher na may umabot ng 70 pataas at tatanggap ng pensyon sa lungsod ng Maynila. Yun po yung nakasaad sa ordinansa, 500 pesos a month. Now, naglambing po, dito ba yung ating mga ma'am, kayo po ba yung secretary? Parang ang sexy nyo pa rin. May asim pa kayo, ma'am. Pasensya na kayo. Nagising kayo ng maaga ngayon. Sila po ang Manila Retired Teachers Association, officer. Ang nilalambing nila, kung po pwede, magulat man kayo hindi, pero yun ang katotohanan. Yung kanilang Enero 2025 hanggang Hunyo man lamang, 6 na buwan, makuha nila. More or less about 3,000 of them in the city of Manila, retired. Ma'am, maraming salamat sa taxpayer. Sa awa ng Diyos at sa ating mga kawani ng pamahalaan at mga department, sa pagbubuti nila. Unti-unti tayo at patuloy tayong nililingon
ang mga nakaraang obligasyon. Bagamat kahit hindi ko pa ito panahon, but what matter most is that we will recognize previous obligation. No? So ang request ninyo, January to June 2025. Yun lang po request nyo. Ayaw nyo ba buong taon? Kasi yung request nyo is amounting to 9 million pesos. But last Friday, sabi ko kay Paul, na nag-uusap kami, sabi ko, Paul, araw ng mga puso. No? Iparamdam natin ang pagmamahal at utang na loob sa ating mga guro. Katulad ko ay one of many product of public education system. Full-blooded from Tulungan Center in Delpan na ngayon ay tinayuan na ng Gat Andres Bonifacio Hospital. Dati pong Tulungan Center yun. Daycare po ako doon. Dahil nakatira po kami sa Parola. Yung wala pa siyang flyover nung araw. Isa kami sa mga original sa Parola. Bubog at kusot ng San Miguel. Yung kanilang pabrika. Tapos kami po ay nawala sa Parola. Dala na nagkaroon ng reblocking dahil itatayo na yung MIP or mas kilala ngayong ICTSI. Yun po yung pier. Doon po kami naliligo pagka kahit maraming taga-Tondo rito. Naliligo doon pag bagong tuli. Doon po talaga ang puntahan nung araw. Kasi doon ka pagkatapos mo ilang araw, kasi malinis naman noon dagat nung araw. So after that, when I graduated from Tulungan Center in Delpan, ako po ay nag-aral sa, hindi po siya mababa kasi nakalagay yun, mababang paaralan ng Rosauro Almario Elementary School. Fifth floor po yun. Kaya po ko nakukonfuse. Graduate po ko ng Almario. Tapos, nung ako po ay mag-high school, doon na po sa Tondo High School. Kaya po ako isa sa mga produkto niyo. Mangyari ba, ay maswertihan mo because sa pagtsatsaga ng mga guro na katulad ninyo sa pampublikong paaralan o nakapag-produce kayo ng isang mayor ng Maynila. And I'm pretty sure, and I'm sure about this, marami kayo na-produce na doktor, ininyero, lawyer, pati IT. Hindi pa uuso ang IT, may IT na po akong mga kaklase na graduate na nasa Intel. Alam niyo po yung Intel ng microchip sa computer. Lahat po sila nagtatrabaho sa Estados Unidos. Ako lang po ang kilala, pero sa totoo po, marami pong matagumpay na mag-aaral sa pampublikong paaralan. Marami pong naging seaman. Yung iba ko pong kaklase, kapitan na ngayon, si Jomel. Ewan ko si Francisco Garado. Si Jomel Andrada, alam ko, kapitan na. Si Francisco, yun. Alam ko mataas na rin ang posisyon sa barko. Panikpanaog na sila sa barko. Lahat po kami halos sa batch namin, gusto namin maging kapitan ng barko. Kaya gusto namin maging seaman. Marami rin naging seaman. Si Manduruko to, doon sa kapitbahay ko. Kaya kanya-kanya lang talagang linya. But what I'm trying to say is that sa mga guro ngayon na maaaring makapanood, mga guro na maaaring nakikinig o nanonood, maraming salamat sa inyo sa pagtsatsaga nyo sa kakulitan namin bilang mag-aral, bilang isang estudyante. Lahat po kasi nung araw pwede pa umangurot sa singit, pwede pa umabato ng pambura, pwede pa mapingot.
At ang pinakamasakit sa lahat, mahilaan ka ng patilya. Shout out sa mga nahilaan ng patilya dyan. Ngayon yata, hindi na pwedeng gawin yun, no? Alam nyo yung patilya, ewan ko just kung nadali ka nito, ha? Nakakatangkad po yun. Those were the days in public education system. But we've learned our lesson. We didn't take it against our teacher. Because we know we are at fault. Kaya naman na, mano ba't ako pa naging alkalde? Pwede ba namin kayong pabayaan? Kaya malugod ko pong ipaalam sa inyo, January to December 2025 na makukuha nyo. I already advised Paul to release 18 million pesos for our more or less 3,000 retired teachers of Manila. Palakpakan natin yung ating mga guro. Good things come to those who wait. Ay sabi po yun sa Biblia po yata yung o kung sino man may sabi nun, nakikisabi lang po ako. Yan po ay mararamdaman ninyo ngayong Pebrero 16 hanggang 20. But the thing is, I already signed it last Friday and I advised Paul and the city. Thank you sa City Treasurer's Office, ha. Lagi kayo napupuyat, lagi kayong napapagod. No? Unti-unti. So, yan ma'am, ang good news namin sa inyo. I love you. Sige. Pati kayo naman, no? See you next week. May flag ceremony pa naman next week, di ba? Tinatapos ko pa, ewan ko. Pero tingin ko sa batas pwede. I'm not forced to do such thing, but I have an elbow room. But I decided, they're researching it. Hopefully, nagawa ko na dati yun. Baka magawa ulit ngayon. But for the meantime, today is Monday. Today is Monday. Happy Love Month. Congratulations si Levy Pakundo. Thank you, Levy. Congratulations. Ang ordinaryong tao ay nakakapamasyal dito sa atin na ramdam nila ang Love Month, no, sa ating lungsod. Na to our your office under also through Rafi Alejandro, I would like to inform you that well, in proper time, but for the meantime, at least with rough figures, we have created millionaires in just 7 months of our leadership. A couple of dozens of millionaires, where the new approach of your city government in regulating things. Kaya nga talaga maganda talaga yung ikay nagpapasakop sa pamahalaan, hindi pa warde-warde. Kumbaga, kapag ang gobyerno talaga ay pinagtuunan ng isang bagay at ang tao ay nakibagay, nakiayon, sumunod, nagkusa, nagdisiplina, it will bring more good things to them. Sa umpisa, mahirap lang kasi binabago mo yung habit o yung what you call nakasanayan mo ng sa tingin mo'y tama, ngunit hindi naman pala nagdudulot ng maganda. But dahil sa ikinakiayon na, napabuti naman ang katayuan nila. So keep it up, Rafi and Levy. Sana dumami pa sila. Ngayong Lunes, magsipag-ingat kayo. Another week, another chance and opportunity to be of service to our people. Then, if I may repeat this, many are called, but few are chosen. You were the chosen one. Binigyan tayo ng Panginoon Diyos na makapaglingkod sa kapwa. At ito'y maging bahagi ng ating hanap buhay o propesyon. Yeah? Wala na siguro pinakamasarap na trabaho yung nakakatulong ka na sa kapwa, may sweldo ka pa. So always bear that in mind.
as you have heard, may retired teacher tayo. 3 weeks ago, 4 weeks ago, may mga retired employees tayo. Mariretire din kayo. One way or another. Matatapos ang lahat. Kaninang umaga, sumikat ang araw. May katiyakan, mamayang hapon, lulubog ang araw. Ganon din ang ating mga karera. But you have to ask yourself a question. What did I do during the time I am called to be of service to my fellow Filipinos or Manileños? Yun na, or sa kapwa-tao. Kasi talagang kita nyo si Lubiloso. Kumukunti na lang ang birthday niya. Pero ilang milyon na kaya ang napasaya ni Lubiloso sa kanyang profesyon? Ilang daang libo na kaya directly ang natulungan ni Lu Biloso sa kanyang paglilingkod ng mahabang nauna pa sa akin to dito. Bagay, tama naman sa edad niya, talagang mauna sa akin to. Ilang libo na, daang libo ang natulungan ni Lu Biloso. And these are the things in our mind, no, one way or another, iisipin natin, paano nga ba ako naglingkod sa aking kapwa? So, muli sa inyong lahat, mag-iingat kayo itong linggong ito. Hangad ko ang inyong kaligtasan. Hangad ko na kung wala pa kayong jowa, sana dinggin na ng Diyos na dumating sa inyo yung the one. Kung meron naman nakaligtas, pumunta kayo sa Paco. May ginawa po doon si Director Crystal Bagaching, what you call the Totga, the one that got away, o isulat nyo na doon, but move on with your lives. But kidding aside, I want you to be safe and healthy. Yun po ang dalangin ko ngayong linggong ito sa bawat isa sa inyo. At muli, kita-kits sa Monday. Kenneth, thank you. Congratulations sa inyong lahat. Mag-iingat kayo at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sabay-sabay. Manila! God first. Thank you.